Of course, Sir Christian, hindi ako pwedeng mag-go beyond do sa kung ano yung nakalagay sa aming desisyon kasi una, nasa Supreme Court na yung kaso para sa kaalaman ng ating mga kababayan at nung isang araw ay nakatanggap kami ng isang resolusyon mula sa ating kagalang-galang na Korte Suprema na kung saan tayo ay nire-require mag-file ng komento doon sa petition na kanilang na-file, kine-question nila yung naging desisyon ng Commissioner Election. So all in all, Sir Christian, we wanted lang to preserve the integrity of the whole electoral process. Alam nyo kasi napakahirap nung lagi may issue ng bakit ganito, bakit sila na naman, bakit. So ang dami kasi na issue na integrity, hindi naman in-issue na integrity ng results, kundi issue na integrity ng ating pong provider, kung kaya naman minarapat ng Commission Election na i-disqualify sila or disallow them to participate in COMELEC procurement or procurement sa electoral election matters. So yun po yung ginawa ng Commission Election. Ngayon po, yung sinasabi nilang wala naman daw sa akusasyon, aligasyon, etc., hindi naman daw na-discuss whatsoever, basta po, hihintayin na lang po namin yung tamang time na magkokomento kami, sasagutin namin yan, at kaya lamang, tatandaan po ng lahat, the COMELEC is always authorized, Sir Christian, by the Constitution to perform quasi-legislative function, quasi-judicial function, and at the same time, purely administrative function. Bahala na po sila yung mismong na-disqualify kung piliin nila base sa pagkakagawa ng aming desisyon sa palagay nila ano ang ginamit ng COMELEC na kapangyarihan na nakalagay sa ating saligang batas.